Good day mga kanegosyo, nga pala si Jepoy, isang negosyante. Ang topic natin ngayon tungkol kung paano nagsimula si Sir Manny Villar at anong problemang nasolusyonan niya at paano lumaki ang real estate ng mga bilyar mga kanegosyo. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club sa bar 7, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Paano nagsimula si Sir Manny Villar mga kanegosyo? Kwento ko lang, naalala ko mga kanegosyo, tulad ni Sir Manny Villar, nung nag nung ako yung nagsimula magnegosyo noong 2015, may problemang nasolusyonan ako mga kanegosyo. Bukod sa sari-sari store ko yung unang negosyo ko, ang isa sa mga problema kong nasolusyonan, yung mga college student mga kanegosyo. Sa college kasi mahaba yung mga vacant hours niyan eh. Hindi yan tulad ng high school na sunod-sunod yung klase niyan. Minsan 3 hours, 5 hours. Yung iba umuwi pa ng school, umuwi pa ng bahay sa after nila ng first subject, uwi mo ng bahay tapos babalik ulit. So ang hassle nun, lalo na pag malayo kung saan ka nakatira. Ang problema kong nasolusyonan mga kanegosyo, naging tambayan yung sari-sari store ko ng mga college student kapag vacant nila at kapag break time nila. Habang naghihintay sila ng next subject mga kanegosyo, doon sila nakatambay sa sari-sari store ko. Kumbaga yun yung parang naging second home nila sa sari-sari store ko. Kaya kahit sobra akong mahal magbenta, kasi sa pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP, diyan din ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management diyan mga kanegosyo. Sa sari-sari store kasi, pare-pareho lang naman tinda diyan mga kanegosyo. At siyempre, hindi ka basta-basta makakapagtaas ng presyo kung pareho lang naman kayo ng bentahan. Pero malupit yung serbisyo ko mga kanegosyo. Kaya kahit magmahal ako ng 5 piso, 2, 3 sa produkto ko, sa akin pa rin sila bumibili. Tulad ko, si Sir Manny Villar mga kanegosyo, may problema din siyang nasolusyonan. Noong panahon ni Gloria mga kanegosyo, ni former President Gloria Macapagal Arroyo, namumroblema ang Metro Manila dahil nagsisiksikan na yung mga tao na nakatira sa Metro Manila. Although alam ko panahon pa ni Erap or ni former President Estrada, problema na to na nagiging congested na yung bahay sa Metro Manila kasi sobrang lahat mga taga Visayas, taga Mindanao, tas yung mga kalapit bayan sa Metro Manila puro pumupunta sa Metro Manila kasi nga nasa Metro Manila yung trabaho tapos Manila rate pa mas malaki yung sahod. So sobrang dami na ng bahay, sobrang dami na ng tao pero yung bahay hindi dumadami. Mga kanegosyo, wala akong pakialam kung anong stand nyo kay Sir Manny Villar. Bilang politiko, kung pangit tingin nyo sa kanya o etc. Wala akong pakialam dyan. Ang topic natin ngayon bilang negosyante. Ang isa sa mga problemang nasolusyonan ni Sir Manny Villar, alam niya na magsisiksikan ng mga tao alam niya magsisiksikan ng tao sa Metro Manila. Ang isa sa mga solusyon na ginawa niya, dahil malapit ang Cavite sa Metro Manila, ang Cavite pa noon mga kanegosyo hindi pa sobrang develop. Hindi pa develop ang Cavite noon. Wala pa masyado mga bahay, mga real estate na nakatayo, mga subdivision. Si Sir Manny Villar ang nakagkaroon ng idea or vision na balang araw mapupuno ng tao ang Metro Manila. So isa sa mga option nila, tumira sa malapit sa Manila. So kahit sa Manila ka nagtatrabaho, ang Cavite malapit lang, Bulacan, malapit lang din sa Manila. So kahit umuwi ka ng Cavite at nagtatrabaho ka sa Metro Manila,
yung biyahe, madali lang. At yung hangin nalalangap mo, sariwa pa dati nung panahon ni Erap. Dahil hindi pa rin masyadong maraming bahay sa Cavite. Pero nagkaroon na ng vision si Sir Manny Villar na magtayo ng mga subdivision sa Cavite, mga kanegosyo. Kasi alam niya mapupuno ng tao ang Metro Manila. So, kahit sa Metro Manila ka nagtatrabaho, kahit umuwi ka ng Cavite, okay lang. Hindi pa ganun ka-traffic, so malapit lang sa Manila, yung hangin presko pa. Ayun yung isa sa solusyon iyan yung isa sa problemang nasolusyonan ni Sir Manny Villar. Bukod pa yon sa mababasa natin sa Wikipedia na nagsimula siya sa pagsusupply ng mga graba sa mga construction firm. Although mayaman na naging asawa ni Manny Villar na si Cynthia Villar, Ma'am Cynthia Villar. Ayun talaga, sa real estate talaga sila ang mga Aguilar. Pero may problemang nasolusyonan si Sir Manny Villar na hindi nasolusyonan ng gobyerno. Kaya ang laki ng tax break dahil sa solusyon na nabigay ni Sir Manny Villar na yon, binibigyan siya ng tax break ng gobyerno. Kung mali yung term ko, ito yung tax na kung saan kapag natulungan mo yung gobyerno, meron kang libreng tax sa gobyerno, kumbaga. Kung may nasolusyonan kang problema na hindi kayang solusyonan ng na hindi kayang solusyonan ng gobyerno, ayun nga yung pabahay na problema. Iyon yung isa sa mga nasolusyonan ni Sir Manny Villar. Wala na akong pakialam kung anong stand nyo sa kanya sa politika, labas na ako doon. Ang pinag-uusapan natin, pagiging entrepreneur ni Sir Manny Villar. Kaya kung nagninegosyo ka at balak mong pumasok sa mundo ng pagninegosyo, hanapin ang community ng mayaman, solusyonan mo ang problemang pinoproblema nila, at pag nasolusyonan mo yung problemang meron sila, siyempre focus in one pa rin, focus sa isang serbisyo, produkto pa yan. Kahit mag-markup ka ng malaki, basta nasa community ka ng mayaman, okay lang. I-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model. Isa lang sa mga to, applyan nyo ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Ang panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. Dahil kasama na sa trabaho natin yan, mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, heart mo naman tong video ko, subscribe ka na rin, comment ka lang, sabihin mo, Villar. Kung umabot ka sa dulo na video na to, sabihin mo, bilang negosyante kung dumadaan sa ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.